gaano na ba katagal, ayan, na politiko si Tatay Digong? Meron po ba siyang naging kasing kaso ng pagnanakaw? Wala po. Ang mga kaso ni Tatay Digong panay human rights violation. Wala po siyang kaso ng pagnanakaw. Marami po, 'no, marami pong may kaso diyan sa mga bumibira ngayon. Kaya nga kinakailangan pong hindi po manalo si VP Sara, dahil yari po sila, eh. Alam niyo 'yun? May need po sila na banatan po ng banatan, baka may maniwala sa kanila, eh. Hindi niyo po ba naisip yung 32 million solid, 'no? Kayo po, ilan po ang bumoto sa inyo? Baka wala pa pong 100,000 ang bumoto sa inyo, ikumpara niyo po sa 32 million. Ang layo po, 'di ba? Mapapaniwala niyo po yung 32 million na bumoto, siguro nabawasan naman, in fairness, meron naman pong tao si Bongbong Marcos. Kahit po alam na ng lahat na ang nagpanalo kay Bongbong ay si Sara Duterte, wag po nating tanggalin na may tao po siya diyan sa 32 million. Nabawasan na po 'yan, 'no? 30 million na lang. Kaya may 2 million po na solid na Bongbong Marcos. Sampahan daw ng kaso si Inday Sara ng mga teacher. Sampa lang po ng sampa ng kaso. Sino ba yung teacher na yan? The act teachers lang din po yan. Lahat ng bawal, inaangkat na natin. Medyo nasabi mo, Boss Buds, yung kay Marco. Pati si Captain Dado, Prof, idol ka din. Kita nyo naman, hindi sinasadya. Na narinig. Nariyan ba si Badong? Hindi niya alam na nagsalita ako. Hindi niya alam na kaya ako nagsalita doon dahil naroon pa siya sa loob. Habang tinatawag siya, pinagsalita muna ako ni Bisdak. Ganun lang po yun. Saluhan lang kaming mga vlogger. Di ba? Ang pinatutunayan lang po niyan na yung mga vlogger, kahit nasaan nyo na isalang ngayon, pang-check siya ng kaso ni Tatay Dig sa human rights ko, no? Boss Bats, hindi mo na topic yung teacher, boss. Anong hindi ko na topic yung teacher? Wala naman po tayong topic na teacher. Ano bang teacher? Wala po akong balak i-topic na teacher ngayon. 23 years po si Tatay Digong na mayor ng Davao, then 6 years president. Sir, nabalitaan mo na yung alingas-ngas sa University of the Philippines na na-discover ng COA? Aba, hindi po. Hindi ko pa po. Pasensya na po. Bayaan nyo, binigyan nyo ako ng tip, hanapin natin yan. If they can label Tevez as terrorist, they can also label Castro as leftist since she never denounced ever the NPA. Parang movie ang kasaysayan ni BP Sara na kailangang iligpit si Inday. Yung Pinas, record breaker naman, 10 billion 2023 CIF ni BBM at 15 billion CIF ng UP na hindi makita ng COA. Kailan kaya imbestigahan ng House of Thieves? May hamon po sa inyo. Aaraw-arawin po namin kayo. Kailan nyo po iimbestigahan? Ano po ba yan? Confidential fund ba ng UP yan ba? Teka muna. Kinakailangan makita ko yan. Confidential fund ng UP. Hanapin natin yan bukas. Talaga, pati UP may confidential fund of UP. Wala eh. Mamaya hanapin ko yan. Boss Bats, nakita mo na yung teacher na nagsasabi sa sampahan daw ng kaso si Inday Sara ng mga teacher? Hindi po natin maitatapik yan ngayon. Kung meron po niyan, sa bukas na. Hindi ko po nabasa yan eh. Hindi po ako nagtatapik ng hindi ko man lang nababasa.
Ayoko pong ano, yung magta-topic ka dahil meron lang po 'no. UP unliquidated funds. Unliquidated. Unliquidated po, iba po yun sa confidential. Yan, unliquidated fund. O sige, madali po yan. Kasi nagtaka ako eh, confidential, pati ba UP may confidential funds? Parang hindi po ako makapaniwala din. UP unliquidated funds. Si Bong Revilla nagbudots, nanalo, samantalang si Tem nabudots, natanggal. Ayaw kasing umuwi. Napapahiya si Martin. Pinahiya niya kasi si Martin. Alam niyo naman si Martin, bawal na papahiya yan. Kahit sarili niya namamaya, ayaw mo mapahiya pero yung ginagawa mo, eye. Kailan kaya ma-impeach si Sara? Sa mukha mo, ma-impeach siya. Sasampahan ng kaso si Castro? Opo. Ang magsasampa po ng kaso ay yung mga IP. Partikular, eto pong tribong, teka lang Ata Manobo. Yan. Sa mga taga-Talaingod, Davao del Norte. UP unliquidated funds. Opo, I corrected myself. Salamat po sa nag-correct. Yan. O yan, mahanap po natin yan bukas. Tignan natin. Ngayon ba yan, 2023? O bakit ayaw nyo pong imbestigahan yan? Ang iniimbestigahan ninyo, yung unmodified, pinakamataas na rating. Kaya mukha po kayong ewan eh. Kung kayo po ay, kung ako po ay korte at isasampahan nyo sa akin yung anomalya sa paggasta ng pera, ang kikilalanin ko po yung COA report, hindi po yung report ni Chua. Alam niyo yung pagkakaiba ng report ni Chua at ng COA report? Ang COA report po, kinikilala po yan ng korte. Yung kay Chua, ni hindi nga maisusulat ni Chua kung ano yung report niya. Alam niyo yun? Paano mo isusulat yan? Yung report mo ang anomalya si Boss, di na napasok dito si 618. Opo, kasabay nila Carclea yan. Yung mga namimigay ng pera, no? Boss Badong katribo ko yung nagsampa ng kaso kay Castro. Ayan, mga Manobo. Teka, baka magalit yung Manobo sa atin. Ata Manobo. Ayan. Iba-iba pala yung Manobo na yan. Idol, bakit hindi dumating sa hearing si Dan Google, yes or no? Ewan ko. Di nga nila maimbestigahan Maharlika Fund, literal na nawala na parang bula. Kaya ipokrito po tingin sa kanila ng mga tao eh. Grabe kung magsipagsalita sa pondo ni BP Sara milyon lang po yun, milyon lang po. Yung billion, wala kayong sinasabi. Wala na po yung mga yan. Anyari, ganyang kasaltik si Raul at mga epalan tuwadkom. Ngayon, nagkakaroon sa panahon ni Marcos umapaw ng korupsyon. Selective sila sa inimbestigahan kasi nga target talaga nila na siraan ng mga Duterte. Yun ang goal nila. Pero aaraw-arawin natin sila eh. Mayroon pong confidential fund ang Pangulo, bakit ayaw nyo pong imbestigahan? Gusto lang natin marinig yung katwiran nila. No? Boss Bats, marami daw umuwi na maaga nung parali ni Baby M kasi hindi na bayan. Hindi nila kaya mag-sustain ng ganyan. Ewan ko nga kung ano yung alam nyo ba yung rally? Alam nyo ba kung ano meaning ng rally? Kilos protesta. Doon nyo po makikita yung mahina utak eh. No? Yan po tanda na mahina utak. Ano po pinoprotesta ninyo ba? Ang pinili pa nila EDSA. Ang EDSA po ay simbolo ng protesta. Huwag niyo po sabihin na hindi kayo
hindi kayo protesta. Eh sa People Power Monument pa kayo nagpunta. Oh, ano po ba ibig sabihin 'yan? Napaka-ironic, 'di ba? Yan po, yung People Power Monument para sa mga engot po, no? May nabasa ako. Nagpa-pop up yung mga comments sa FB. Biglang lumabas, bakit po raw lagi kong kinakampihan mga magnanakaw? Talaga? Magnanakaw po ba yung mga Duterte? Wala pa po napatunayan eh. Marami na pong kaso na napatunayan na nagnakaw yung mga ibang tao. Pero Duterte po wala. Iba-iba pala ang tribo ng Manobo. Yun. Likes na kulto, Sir Bads. Magkita kayo daw kasi kay Sherry sa airport. Airport? Baka mapunta kami kung saan eh. More blessings, Ibs. O nga, nawala na yung Maharlika fans. Kawawa kayo dyan. Harapang pagnanakaw sa inyo. Salamat, Evelyn. Si Dan, di pinapansin sa Laguna, nakasama sa kanya ng Tuwadcom. Kala nila walang epekto yan. Mahal po ng tao si BP Sara. Saudi boy, may pinaglaban ng prinsipyo pala, boss. Hindi basta sigaw-sigaw. Hindi ko po maintindihan kung bakit po eh. Bakit po nila napili na mag-rally doon sa People Power Monument? Eh, simbolo po yun ng protesta eh. At antindi nun, simbolo po yun ng pagpapalaya sa idol nilang Marcos. No? Kaya walang sense of, wala po silang sense ng history, yung mga nag-rally na yan. Biruin mo, doon kayo nag-rally sa Bantayog na tinayo dahil para sa mga taong nagpatalsik kay Marcos. Imagine niyo yung contrast, no? Talagang kakalungkot, wala na yung iba at laylo naman yung ilan. Pero ikaw, boss, consistent there. Keep it up, sir. Bitter ka po ba, Boss Buds, kay Pangulong BBM? Hindi ko maintindihan kasi yung salitang bitter eh. Pero kung galit, gano'n na lang, no? Kasi bitter, asar, nakakagalit po kasi si BBM kasi nabudol ka, alam mo yun. Tapos, hindi ko in-expect. Galit din ako sa sarili ko. Dahil, nariyan na eh. 'Di ba? Parang pinapaniwala natin yung sarili natin na si BBM ay hindi pwedeng na iba sa kanyang ama, 'di ba? Iba sa kanyang ama ba si BBM? Parang ang dami mo ring pinuhunan sa kanila na pagtatanggol. Hanggang sa mga presyo ng sibuyas, 'di ba? Pinagtatanggol pa natin 'yan. Ano pa? Ang breaking point ko na ayoko na nung siniraan nila sa confidential fund eh. Si BP Sara naroon pa rin eh, pero ako ayoko na. Sabi ko, sobra-sobra na 'to. Sobra-sobra na ginawa sa inyo. Hindi ako bitter, hindi ko alam yung meaning ng bitter. Kasi ang bitter parang alanganin yan eh. Galit ako na nagamit tayo. Galit ako dahil nabudol tayo, binudol tayo. Kaya yun po yun siguro. Hindi ko alam, hindi ako pwedeng umuo sa bitter kasi hindi ko alam yung totoong meaning ng bitter. Pero kung galit, galit. Kasi grabe oh. Grabe yung hindi marunong talaga siya na maging presidente. Yung sinabi ni BP Sara na hindi siya marunong magpresidente. Ramdam na ramdam natin eh. Tsaka nakakagalit dun. Pinaglaban ko siya na kaya siya dapat siyang manalo kasi siya lang yung nagsasalita ng continuity. Yung mga kabatch ko dito noon, nag-ibang bakod na. Yun pala. Yun ang ibang bakod. Eh, talagang ganun.
Kasi unity marami rito, uniteam, eh, 'di ba? Hindi lang siya simpleng bitter, eh, yung kasama pa yung panghihinayang. Papaunlad na po tayo kay Tatay Digong, eh. Despite na may pandemya, despite alam niyo yun, nanghihinayang si Adwel Powell sa mga ka-batch niya na narito. Siguro inabutan niya yung mga malalakas magbigay. Merong mga tatlong malakas magbigay, 'di ba? Yun nga yung 918 ba yun? Si Carclea at saka yung isa pa. Meron pang isa na lalaki yung drone. More blessings, Adwel. Vance Vlog, natumbok mo kaya itong mga Marcos Alipores anti-Duterte. Gusto siraan ng Davao, insecure sila. Yun pa, no? Alam niyo po, wala pong nagtagumpay na ang hangarin lang paninira, eh. Pwede naman talaga makalimutan na yung katulad po na nakalimutan na ng tao. Nung umupo si Tatay Digong, nakalimutan ng lahat si Pinoy bigla, eh. Nawala po siya sa eksena, 'di ba? Si Pinoy po nawala talaga, nabura yung sa eksena yung mga Aquino. Bigla nating kinwestiyon yung pagiging bayani ni Ninoy. Talagang nabura sila sa eksena, eh. Puwede naman sanang gawin ni Marcos yun. At masaya tayo 'pag nabura na si Tatay Digong, eh, paano mo mabubura, eh, sinisiraan niyo lang yung mga Duterte. Wala naman talaga kayong ginagawa sa tao. Tignan niyo yung ginawa ni Digong. Gano'n dapat para mabura si Ninoy, hindi niya siniraan. Narinig niyo ba si Ninoy siniraan ni Duterte? Nagtrabaho siya. Gano'n lang po, mabababaw lang po kaligayahan ng mga Pilipino. Magtrabaho po kayo. Naabutan ko din yung mga yon kaso inaway ka. Sis Jane B, MLSO. Boss Bads, isa ako sa mga nangarap na magkaroon ng subway system sa Pinas. At grabe tuwa na mag-groundbreaking tapos biglang di na pala matutuloy. Ay, natutuloy naman, ma'am. Kasi budget na yan, eh. Ang gumagawa po niyan na yun pong mga Japan, JICA po yan, eh. Tuloy, alam ko tuloy pa rin, eh. Kaya lang hindi matatapos hanggang 2028 dahil tinanggalan ng pondo ng BBM. Bakit ayaw mag-drug test si BBM? Yan lang hinihintay namin. Alam niyo na po alam niyo na po kung bakit, 'di ba? Nakakagalit si BBM kasi walang kibo sa maraming negative na issue sa bansa. Dapat mag-resign si Marcos. May Mindanao ang Waay at Negros New Airport. 818 Boss Buds. O si 81. Gantihan natin sila sa 2025. O may Marawi pa bukod sa Ang dami, no? Ang dami talagang tapos i-search niyo po yung 4 po sa top 10 na pinakamalalakas na bagyo dumating nung panahon ni Duterte. Tindi 'no, mga most destructive pero konti lang po naging casualty dahil ang galing ni Duterte. Wala po kasi palang spokesman si BBM kaya hindi masagot ang mga problema ng kaya pala walang 'no, kaya pala walang, spokesperson. Ano pala nila yan, style para wala ng magtatanong-tanong. Boss Baz, bakit di na kayo nagpupunta ng EDSA Shrine? Wala na po bang pondo tig 300 sa mga tao? Ha? Utot mo. Alam mo, ako vlogger ako. Kino-cover po na kami yung bagong media. Kung hindi mo naunawaan, no? Kami yung kahalili kasi ayaw nila ibalita eh. Pupunta ka ron, wala na po nagrarally. Pupunta ako ron every Friday. Masarap magkwentuhan doon eh, kahit sa EDSA lang. Masarap. Pero yung ibig mo sabihin na kaya ako nagpupunta doon dahil sa 300. Buti pa sinabi mo na kaya ako nagpupunta ron para sa views. Okay pa yun, katanggap-tanggap pa yun. Pero dahil sa 300,
Sana 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 'wag tangang magtanong 'no. Alam mo ba na napakaraming vlogger, ang dami pong vlogger, wala ni isang nahagip, naka-live lahat 'yun, Ang daming tao, nakakalat ang mga vlogger, wala ni isang camera, live video, wala ni isang nakahagip na may nagbayaran. 'Di ka ba nagtataka? Kung siguro kung mga 50 vlog kung mga yung height, yung pinakamalaki, ang dami po talagang vlogger dun. Wala ni isang nakahagip na may bayaran. Hindi ka ba nagtataka? Pero yung pagkain, yung 'pag kumakain na yung mga tao, pila, 'di ba? Pila. Hagip ng lahat ng vlogger kahit ayaw nilang ipakita na nakapila para kumain. Sa mga una nga nagkakagulo sa pagkain. Imaginin mo 'yun. Pila yung pagkain, nakapila sa pagkain. Lahat po 'yan ng vlogger, nahagip po 'yan, tinitiyak ko sa'yo. Pero ni isang nagbayaran ng pera, walang nakahagip ng mga live na nagla-live na vlogger. Bakit kaya? Hindi mo ba naisip 'yun, yung nagsabing 300 pesos ang binayad sa amin, bakit kaya? Ni isa wala. Ang galing magtago ng lahat 'no, ng binayaran 'no? Ang galing magtago. Ano 'yun, pupunta lahat sa CR? Kung marunong po kayo mag-isip, makakakita kayo na nahagip ng isang vlogger na nagkabayaran. Imposible po sa daming vlogger, sa daming tao, wala ni isang nakahagip na may nagbayaran. Yun lang po. Organic kasi mga DDS vloggers at DDS supporters. Sino po iko-cover ko na rally do'n? Ginawa ko rin po 'yun, pumunta ako ro'n. Do'n ako balita. Mas komportable kasi ako rito, Pero huwag kayong mag-alala, sa Biyernes meron na naman, dumadami tao. Mas masarap kasi magsalita ng maraming tao kung nasa rally ka. Ayaw ko na sanang banggitin si Attorney Libayan kasi matagal na akong unsub sa kanya, pero last week dumaan sa hall ko, yung most budget for subway dinivert na naman sa program, 2 billion na lang daw natira. Yun po kasing mga, magtataka kayo 'no, ipapaliwanag lang po natin 'no. Hindi po yan budget sa subway mismo. Budget po yan, kaya tignan niyo po yung pagkaka-wordings para lang po may matutunan naman tayo ngayong araw na 'to. Ang wordings po diyan, budget for foreign assisted programs. Ano po ibig sabihin niyan? Katulad po ng JICA, subway JICA po yan, Pero kinakailangan mong magbayad ng mga right of way. Yun po yung budget para dun. Yun po yung mga dinivert nila para sa program funds. Pwede pong pwede pong ma-delay yung JICA kung hindi na po pumapayag yung mga may-ari ng lupain na siyempre ang lupain mo po hindi lang po yung taas, no? Pati po yung ilalim ng lupa, lupa mo pa 'yan. Kung hindi na papayag yung may-ari ng ng mga rights of way dahil wala kang pambayad, kulang pa sa tubig ang 300, 'yan. Kawawa siguro yung nagtanong na wala raw 300. Hindi ko po sa minamaliit, wala pa pong yun, Yung 300 pesos wala pang yun, 'di ba? Wala pa sa minimum. Siguro naman po, masasabi kahit po maliit lang kinikita namin mga vlogger, siguro naman safe po na sabihin na mas mataas po sa minimum ang aking sinusweldo sa YouTube. Alam ko yung 300 wala pa sa minimum yan, Ayan, alam niyo na bakit laking-laki siya sa 300. Baka umaasa lang sa ayuda. Boss Bad, sana tinasan kahit 1K. 'Di ba? Para mas kapani-paniwala.
Nakatira po ako rito. Nasubukan mo na ba, Brad, na mag-Grab? Mula dito sa lugar ko sa BGC, mag-Grab ka papunta doon sa EDSA. Nasubukan mo na ba mag-Grab? Yung 300, kulang pa sa one way yun. Maniwala ka sa akin. Hindi. May mga gamit po kaming mga vlogger eh. Hindi po kami pwede yung ginagawa ko rin minsan kaya hirap na hirap ako pag LRT, ang dami mong bitbit. Conveniente po sa amin mag-Grab na lang. Nasubukan mo na ba mag-Grab? Para magka-ideya ka na yun sa 300. Sanay kasi yan na hinahakot siya eh. Yung nagtanong ng 300, kaya hindi na ako nagpupunta ron. Sanay yan na hinahakot sila, may service. Baka yan yung mga 4-piece yan eh, di ba? O, nakatambay ka lang naman dyan. Grab na kotse? Hindi po Grab, baka Grab na ganun yun. Motor. Kotse po ako eh. 125 lang. Hindi na, hindi naman yata totoo. Ay, narito pala sa ginagamit ko. Alam ko parang 400 eh. Ngayon, kung ayaw nyo maniwala, ano magagawa? Baka Grab food delivery, 125. Pipila sa 300, mas malaki pa gastos sa pagpunta. Opo, totoo po yun. Mas malaki pa po gastos ko ron sa 300. Kaya, parang, nagkaroon ka na rin ng mga kaibigan na vlogger eh. May tripod po kasi ko, may mga damit. Marami po akong t-shirt. May bangko na ako ngayon. May upuan na po ako ngayon. Hindi po pwedeng hindi i-Grab. From Cubao to Pitex, 750 pesos. O, yan po. Akala nyo po pumupunta doon dahil sa 300 pesos? Pumupunta puro nakikiisa po. Kami po pumupunta ron kasi nakakahiya po eh. Nakakahiya po sa mga viewers. Kung si Jared at saka si Abe, okay lang sa kanila. Nasalita sila ng salita ng kung ano-ano. Pero pag nag-rally yung mga viewers nila, hindi sila kasama. Iba po yung kinalakihan namin eh. Kami po, lumaki po na kung ano yung sinasabi namin, ginagawa namin. Kung sinabi natin, punta na tayo na EDSA, pakita natin na tayo ay yung puwersa natin ng mga Duterte supporters. Yun po yun. Kaya naroon ako. Hindi po kami kumikita dun. Nagagastusan po ako madalas. Sisitahin niyo yung umaattend ng rally, hindi niyo sitahin yung mga umaattend ng mga paayuda ni Martin. May kalaban pa na vlogger Boss Buzz na nagmamasid sa rally natin. Try din kaya ng mga vlogger ng mga BBM supporters kung marami ba sila. Hindi, na-try po nila eh. Hindi po tumagal. Oras lang. Gusto kong subukan yung habal-habal ba tawag doon sa bulubundukin na motorcycle na marami nakasakay para maranasan ng mga anak ko rin gaano ang hirap at buhay sa mga remote na lugar. Nasanay kasi sila sa ayuda ng tamba. Saudi boy, yes, isa sa mga nambudol sa mga Pilipino.